So meron ako napanood na vlogger. Sino yan, Drake? Isang foreigner vlogger. Isang parang ngayon ko narinig yun. Anong bansa yun? Estonian. Di ako familiar. Diba? So, merong isang Estonian vlogger na talagang nang yuyurak ng ating mga kababayan at nilalait ang ating pagka-Pilipino at dito gumagamit pa ng bata na walang pahintulot ng magulang o walang consent. Ngayon ay naharap na, baka napadeport na to. Na may asawang Pinay. Oo. Na gusto ko lang i-share sa inyo kasi nakakagigil tong hindot na mokong na to eh. Yan na napala mo ngayon. Ay, wala pa palang video. Sorry. Ito na. O, yan. Pinoy equals mukhang unggoy. Estonia sa Europe. Ay, Europe ba yun? Alam ko yun eh. Sinusubukan lang kita, Anel, at kayo kung alam nyo yung Estonia, kung saan lugar yun. Sa Europe kaya yun. Ganun ako mang huli. Di ba? O, ito. O, game. Tila matitigil na ang Pinoy clickbaits ng isang Estonian vlogger sa Dumaguete City. Bukod sa ginawa na siyang persona non grata, Clickbait ka pa. inaresto at ipadedeport na rin siya ng Bureau of Immigration. Aray ko. Wow naman! Deport nga ni. Narito ang buong frontline report. Mukha daw kasi tinatawag niya at tinaasar niya yung mga kababayan nating Pilipino na mukha daw unggoy. Diba? Tinan mo ang itsura mo. Oh, paputi ka lang. Kumbaga, ang tawag dito, di ba, pagka may mga pinanganak ng mga hayop na ang original na color nila, halimbawa, black. Tapos, ang lumabas, puti. Anong tawag doon? May tawag doon eh. Ang tawag doon sa ganong klaseng sitwasyon ng isang, halimbawa, hayop, kalabaw, tas ang lumabas na kalabaw, kulay puti. Di ba tayo mga itsura nyo? Kahit ganyan kulay mo, mukha ka rin namang unggoy. Wow naman! Di ba? Oh. Guys, they look so monkeys sometimes. Oh, they look so monkey sometimes, sabi niya. Kaganyan mo, yung deport ka. Albino, meron pa. Tama, albino nga ba? Meron pa eh. Meron pang tawag dyan na isa pa eh. Hindi. Meron pa. Nakaraw daw. Albino nga ba lang yun? Parang alam ko meron pang ibang tawag dyan eh. Oo. Pero yaan nyo na. Lilipas din to. Wow naman! Oo, lilipas din to. O, game. Di ba? O, tuloy tayo. Like so monkey face. And when they're staring at me also, it's like... Mukhang unggoy. Ganito Tinan mo. Ako makakita ko to doon, sampaling ko to eh. Wow naman! Oo, di ba? Oo. inilarawan ng Estonian vlogger na si Simru Sipu, aka pro-life traveler. Oo, meron pa siyang warning sa mga taong sa mga kapwa niya foreigner, mag-iingat daw sa mga single mom. Aray ko. Ang mga lalaking Pinoy. May babala rin siya sa mga foreigner na bibisita sa Pinas. When you will come to the Philippines, don't get yourself a single mom. Single mom, Jesus Christ. It's like some Filipino banged the woman already. So, gusto yung palabasin na mag-iingat daw sa mga single mom, yung mga kapwa niya foreigner. Parang loko-loko lang no? Bakit, Derek? Alam niyo na, syempre nga single mom, so ibig sabihin, nasuko na yung bataan. Bukod sa nasuko na yung bataan, hindi na nga virgin kasi nga nasuko na yung bataan. Bukod pa doon, mga ka-eksena, hindi mo rin kasi masisisi yung ibang ibang mga foreigner din. Lalo na punta kami ng Boracay. Alam nyo, kung bibilangin lang ni Marites yung kanta ko na ginagawa doon, ang dami. Anong kanta, Derek?
Kasi pag may nakikita akong foreigner, tapos ang nakadikit kagad, Pilipina, maganto kaagad ako. I just wanna hold you forevermore, and I just want you sound like before. Wow naman! And maybe someday Wow you naman. will just run Wow. away. We Wow. will just forevermore. Diba? Di ba? Hindi, kumbaga hindi mo, sa Boracay ang dami Huwag kayong ano. Oo, ang dami sa Boracay kaya. Pagtingin ko, foreigner, laking mama, ang pogi Titingin ako ganyan ang taas uy, pogi. Pag lumingon na ako pag ganun, pandak. Wow naman! Pilipina pala. Diba? Nasabihin pa ni Marites, isa din doon si Isa din doon si Marites, sasabihin pa niya, may isa na naman kababayan natin na nakaon sa hirap. Wow naman! Wow! Wow! Oh, hindi, ano lang naman yun. 'Di ba? Yan yung trending sa Facebook, 'di ba? So, napapakanta ako ng ganun. I just wanna hold you. Sige na, mamaya na yan. Game. Ang dami. Nakikita European, Hapon, siyempre Kano, mga ganyan, mga Koreano, asawa. Tapos meron kaming kinainang hotel, mamahalin, sa beach. Tapos may kinakasal na Koreana. O ano asawa? Pinay. Wow naman! Wow! Wow! Kanta na naman ako Tinilip ko, uy, Koreano. Ba, pagtingin, Pinay Wow naman! Pinay yung asawa. Congrats, te. Gusto sabihin, congrats, ate, Ayos yan, madadala mo na yung pamilya mo sa... Charot lang. Game na. Seryoso na. Yung topic, direct, nawawala. Ito na nga. Jesus Christ. It's like some Filipino banged the woman already. Pero hindi lang yan ang vlog niya na tungkol sa mga Pinoy. Pag Koreano, ano kanta mo, direct? Ano yun? Pag Koreano, ano ba yung kinakanta kong Korean na kanta? May kinakanta ang Koreano, di ba? Na ano ba yun? Wait lang, di ko maalala. Kalimutan ko kung ano. Ano ba yun? Nakalimutan ko. Ayun. Sa'yo ang pag-ibig ko sa'yo. Parang langit ang paligid ko sa'yo. Yeah. Game na. Kasi sinospi naman ginugulo ko Huwag ginugulo, pakanta tuloy ako Banged the woman already. Pero hindi lang yan ang vlog niya na tungkol sa mga Pinoy. Halos lahat ng content ng Estonian vlogger, Pinoy clickbait. Ayun naman pala. Karamihan din sa content niya kasama ang Pinay niyang asawa. Ayun, kaya naman pala. Isa pa sa kino-call out sa Estonian vlogger ang panghaharas umano ng mga minor de edad at pagbibideo nito ng walang permiso. Ay, bawal yan, Basta ka makakuha, Anong lasing? Lasing, paano ako malalasing? Diyos ko naman. Alaga ako yung bata, lasing. Ano daw? Direct kantahin mo nga yung pagdating ng panahon Korean version. Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako, sana ay marin mo rin
Pagdating ng panahon. Ano yun sa'yo? Wow naman! Wow! Ito pa isa pa to eh. Sul-sul din to. Pakanta tuloy ako. Sa mga bata at mga babae, una na siyang itinuring na persona non grata sa Hi, maldita Lola. Good morning. Negros Oriental hanggang sa inaresto na siya ng Iyak. Uwi ka ngayon. Uwi ka ngayon, ha? Oh, hindot ka, ha? Oh. Wag, Anel. Bureau of Immigration sa kanyang nirerentahang bahay sa Dumaguete City. Kaya ang pagbablog niya tungkol sa buhay niya rito sa bansa mukhang matitigil na. Oh. Inaayos na rin kasi ang pagpapadeport sa kanya dahil sa paglabag niya. Ngayon, syempre, pagka ganyan, ma-deport na may asawang Pinay, iyak-iyak ngayon yan, di ba? Feel na feel ko direct. Ang alin? Di pa siguro bukas, di pa rin ngayon, malay mo ba na lang, dumating din yun, pagdating ng panahon. Wow naman! Baka ikaw rin at ako, sana ay marin mo rin pagdating ng tatay ko. Wow naman! Wow! Wow! Tontuwa na naman kayo. Inakuha na naman kayong clown. Ay talaga ito pa, umirit pa isa Ngayong Pasko, Arlia Rivera, Korean version. Sana ngayong Pasko ay mararamo pa rin ako. Wow naman! Tama na nga kayo. Andyan na. Parang ba Joe? Sa Philippine Immigration Act of 1940, ang mapanlait na vlogger, panay sorry ngayon sa presinto. Wala naman daw siyang masamang intensyon sa Pilipinas. Wala masamang intention tapos nalalait ka. Loko-loko ko pala eh. Boom! Kinontent mo pa eh. Diba? Wala masamang intention, binidyo mo. Tapos ginawa mong content. Pagdating ng immigration. Ngayon nawala yung antok mo ha. Ikaw ha. Pinas. If somebody was offended, I'm very sorry about this. Biglang, I'm sorry about this. Melon Man. Yung ba pangalan nung ng vlogger? Tingnan nga natin kung kung buo pa yung channel niyan. Melon Man. Sino Melon Man kaya yun Wala eh. Hindi siguro yun. I'm very sorry. I didn't do this intentionally. Binlag mo nga eh. Gunggong ko pala. It's just maybe my understanding of the situation was wrong. But that never has been my intention. My intention always been in the Philippines, explore and connect with the locals because I love Filipinos. Nanindigan naman ng BI na pananagutin ang sino mang dayuhan na babastos sa mga Pilipino at sa mga batas ito. Giit pa ng ahensya, hindi content playground ang Pilipinas. Welcome naman daw ang mga turista. Pero kung sino man ang mananamantala sa mga Pilipino para lang sa views, mahaharap sa pag-aresto, deportation at blacklisting. Sabi pa ng ahensya, katulad lang ng Estonian vlogger ang naaresto at ipinadeport ng Russian vlogger na si Vitaly Zidorowetsky na ginawang content ang pambabastos sa mga Pinoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Di buti nga sa'yo, indot ka. Wow naman! Diba? Mga foreign people yan, just Pinoy baiting, tas yung local vloggers natin kawawa, gumagawa pa ng kalokohan. Kaya nga, 'di ba? Uwian na ngayon siya ngayon. Tiis ka ngayon diyan sa bansa mo, balik ka diyan. Masakit nito kung may anak doon sa babaeng Pinay, hindi magdusa ka. No? Dalhin mo sila ngayon. Malay mo mahirap pala siya doon sa bansa nila, kaya dito pumunta magmukhang mayaman.